po ba ang mga nangungunang challenges po when it comes to work safety dito po sa ating bansa? Sige po. Okay, Attorney, bago ko sagutin yung magandang katanungan, unang-una, gusto kong balikan yung sinabi mo kanina, yung kaugnayan ng kaligtasan at kalusugan sa isang kumpanya, lalo na pagdating sa kanilang ekonomiya, sa kanilang profit. So there's really a direct linkage, ika nga, pag mas maraming aksidente o pwedeng maapektuhan ang isang business. Ngayon, let me go back to doon sa katanungan mo, ano yung mga na kailangan challenges when it comes to work safety dito sa ating bansa. Marami po, unang-una magsimula tayo sa fundamental na bagay, yung kaalaman po at education pagdating sa kaligtasan at kalusugan ng mga manggagawa. So, marami pong mga manggagawa nangangailangan na itaas natin yung antas ng kaalaman nila tungkol sa kanilang mga karapatan. At kasama po as part ng fundamental rights at work nila ay yung kaligtasan at kalusugan nila sa trabaho. At minsan din kailangan din medyo siguro katukin natin ng mga employer na gawin yung responsibility nila para siguraduhin sa araw-araw ay ligtas at malusog ang kanilang manggagawa. So kami po sa Occupational Safety and Health Center, kasama po sa mandato namin yan, yung tinatawag na capacity building. So nagbibigay po kami ng kasanayan sa mga maliliit na kumpanya, libreng kasanayan para sila'y magkaroon na angkop na kaalaman pagdating sa occupational safety and health. Ngayon, meron din pong isa pang challenge, lalo na sa mga maliliit na kumpanya, yung financial constraints na tinatawag. Although lagi namin sinasabi, ang resources na i-devote mo sa kaligtasan ay kalusugan ay isang investment yan. Pero siyempre, merong mga maliliit na kumpanya na ang focus talaga nila production. So merong constraints, financial constraints na mag-alaan ka ng resources para i-improve ang kaligtasan at kalusugan ng mga manggagawa. So, ngayon, ang DOLE naman po, nag-embark sila sa isang programa, ang tawag dito, Technical Advisory Visits, na kung saan yung maliliit na kumpanya ay bibigyan nila ng knowledge o karampatang mga kaalaman kung paano mag-comply. Hindi lang sa kaligtasan at kalusugan, doon pa sa ibang aspeto ng labor standards, tulad ng mga pasahod, hours of work. Ngayon, kami po sa Occupational Safety and Health Center, kung sakaling ang isang maliit na lugar ng paggawa ay walang safety officer o wala po nung tinatawag nating first aider at sila ay nakatapos na doon sa Technical Advisory Visits ng DOLE, kami po ay nagbibigay ng libreng training sa kanila. So, yung training pong libreng yon, hindi lang kami. Meron po tayong mga partners sa private sector. So, nagbibigay po sila pero libre in the sense na kami po ang bumabayad noon. Then, ang isa pong problema natin o isang challenge pagdating sa kaligtasan at kalusugan, yung tinatawag na compliance, di ba? Dahil nga, sabi ko nga, kailangan ng kaalaman, kailangan ng resources para mag-comply. So, kasama po sa advocacy namin ng buong Department of Labor and Employment, kami sa Occupational Safety and Health Center, na tulungan mag-comply ang mga kumpanya, lalo na po yung mga maliliit na kumpanya. So, yan po ang ilan lamang sa mga challenges natin pagdating sa kaligtasan at kalusugan sa ating mga lugar ng paggawa. Okay, very good. Miss Annie, sorry if you may allow me before you go to your question. Opo, kasi yung susunod ko sana na question is talagang related po dun sa diniscuss po ni Engineer Batino. Engineer Batino, sabi po ninyo pwede po kayong magbigay ng libre ng mga seminar or lecture sa mga maliliit na kumpanya. By maliliit na kumpanya po, gaano kadaming empleyado po ang kasama po dun sa sinasabi po ninyo na maliliit na kumpanya? And how will they get in touch with you if they want to have that free seminar or training? Thank you po. Okay, sa lengguwahe po ng Department of Labor and Employment ay yung maliliit na kumpanya o yung micro-enterprises na tinatawag ay merong empleyadong bumibilang ng 1 hanggang 9. So 1 to 9 employees po. At yung mga kumpanyang to, ang ginagawa ng DOLE ay makipag-touch base sa kanila para sila ibigyan ng technical advisory visits. Ngayon, pag natapos na po nila yung tinatawag na technical advisory visits, forward po sa amin ng Department of Labor and Employment yung mga malilit na kumpanya na walang first aider, walang safety officer, at yung po ang basihan
na mga bibigyan namin ng libreng training. So para maka-access po doon sa pinag-uusapan naming libreng training on safety net para sa maliliit na kumpanya, kailangan muna sila maipailalim doon sa technical advisory visits ng Department of Labor and Employment. Okay. So, ayun. Get in touch first with the Department of Labor and Employment for the technical, ano po yun? Technical advisory visits. Okay. All right. Thank you for that response po, Engineer. Miss Annie, ikaw naman po. Thank you very much, Attorney Dot. Naitanong nyo kaagad yan. Napaka-importante niyan. Ano po, mga kasambahay? Dahil sa pamamagitan niyan, mako-comply sila, Attorney, magiging compliant kasi may kaalaman na, may resources, and at the same time, susunod doon yung compliant na. Kahit na siyam sila, micro. So maganda naman itong binabalita dahil kung 1 to 9 employees lang yung inyong trabahante, mako-consider po ito na pwede kayong bigyan ng libre. Pero again, get in touch dito po sa DOLE para dito sa sinatawag na technical advisory visits. Maraming salamat for this dahil I'm sure para sa isang maliit na negosyante, nagninegosyo, mahihirapan sila makakomply kung hindi sila tutulungan. We're happy to hear this. Okay. Puntahan na natin ang topic natin this afternoon, Attorney Dot. Mayroon tayong paparating na World Day for Safety and Health at Work. Okay. If I'm not mistaken, this is a United Nations International Day. Bakit ba natin ito sineselebrate, Engineer Batino? Sige nga po. Well, ang celebration po, no, tama po kayo, it's a global thing. Ano? Itong World Day for Safety and Health, ito'y simula pa ng 2003 ay sinelebrate na every April 28. Ngayon, dito po sa pagkakataon to, ginugot nila natin ang mga manggagawa na nagsakripisyo para sa kanilang pamilya at na dapat rin bigyan ng tama o angkop na mga programa pagdating sa kaligtasan at kalusugan. So ito'y parte ng celebration po to, yung advokasya na sa araw-araw ang isang manggagawa ay buhay papasok, malusog na papasok at after 8 hours of work or a little bit more ay buhay at buong buo, malusog na uuwi rin sa kanyang pamilya. So ito'y paalala na dapat araw-araw talagang nangyayari. Pero to highlight everything ay sineselebrate po natin on a global scale yung World Day for Safety and Health at Work. Okay. This is a global celebration, Attorney Dot. Global. Not only in the country, but this is globally. Kaya sinabi na this is a United Nations International Day, Attorney Dot. Okay, Miss Annie, since na-discuss na rin po na meron po tayong World Day for Safety and Health at Work. Engineer, ano po ba ang theme? Or saan po ba nakatuon ang darating na World Day for Safety and Health at Work? Ang nakatuon po, ang tema ng darating na World Day for Safety and Health at Work ay revolutionizing health and safety, the role of artificial intelligence and digitalization at work towards achieving zero accidents. So yun po ang tema, no? So alam naman natin lahat na meron na tayong mga artificial intelligence, meron mga technology like drone, like wearables na kung saan mas madali at real time na monitor ang kaligtasan at kalusugan ng mga manggagawa. So sa pagkakataong ito nagfo-focus ang team doon sa mga teknolohiya na para mas maging effective po ang pag-monitor at pagsiguro na merong kaligtasan at kalusugan na programa na umiiral sa lugar ng paggawa. So ang objective din po, di ba, yung early detection nga, no, na bago pa mag-worsen ang situation. Okay, through technology ay maiwasan ang aksidente at maiwasan ang pagkakasakit ng isang manggagawa. Okay. Bisani, napakaganda na meron tayong ganito dito sa Pilipinas, hindi ba? Ibig sabihin, pinapangalagaan talaga ang ating mga laborers. So, congratulations po sa inyong opisina dahil ito po ang ginagawa po ninyo. You make sure that our employees are safe and healthy. Okay, Miss Annie, go ahead with your question po. Thank you very much po, Attorney Dot. Engineer, sa tanggapan ninyo po, ano yung ginagawa pang mga hakbang ng Occupational Safety and Health Center upang maiwasan
ang mga occupational accidents, ma-ensure na may healthy workplace ang bawat manggagawa. Okay, sige nga po, Engineer. Okay. So, ang Occupational Safety and Health Center po, ang mandato niya ay prevention. Kami po yung sangay ng DOLE o sangay ng gobyerno na nag-advocate ng prevention. Now, hopefully, lahat ay makinig para siguraduhin walang aksidente, walang pagkakasakit na mangyari sa isang lugar ng paggawa. So, part po ng aming mandato on prevention ay yung pagbibigay ng kasanayan o training, pagsasaliksik o pagre-research, advocacy, networking, at meron din po kaming mga pino-provide na tinatawag na technical services. So kami po ay nagme-measure ng work environment para ma-detect kung yung exposure sa isang chemical o sa dust o init, okay, o ingay ay lumalampas doon sa tinatawag nating threshold limit. Pag sinabi po kasing threshold limit, dapat hindi lumampas doon o hindi dapat lumapit doon. Kasi pag lumapit na doon, medyo peligroso na ang epekto sa isang manggagawa. Then kami rin po ay nagtetest ng personal protective equipment. I'm sure familiar naman po kayo, Miss Anin and Attorney, doon sa mga hard hats, safety shoes, goggles, spectacles, lanyards, full body harness, at electric gloves. Yan po ay tinetest namin. Kami lang po ang institution dito sa buong bansa na merong kakayanan para mag-test ng personal protective equipment. Kasi sa ating pong regulasyon, ang sinasabi ng Occupational Safety and Health Law natin, yung RA 11058 or an act strengthening compliance with occupational safety and health standards and providing penalties for violations thereof. At yung kanyang implementing rules and regulations, yung DOLE Department Order 198, nakasaad po doon na ang personal protective na ipinagagamit ng employer sa kanyang manggagawa ay dapat na-test ng DOLE. So kami po ang nagte-test noon. So ang mga suppliers po, dealers, manufacturers at distributors, sila po ang lumalapit sa amin para mag-submit na kanilang samples ng personal protective equipment at tinetest namin to. So nag-i-issue po kami ng tinatawag na test results na kung saan sinasabi kung pumasa o bumaksak yung kanilang personal protective equipment, yung kanilang samples. Pag yan po ay pumasa, meron ko po kaming ipiniprint doon sa test results na tinatawag na QR code. Pagka in-scan mo po yung QR code na yan, mapupunta ka sa aming cloud at mada-download mo yung replica o yung exact copy niyang test results na. So, kung kung ikaw ang buyer at ipresenta sa iyo ng supplier yung test results na in-issue namin, malalaman mo kung legit yon pagka in-scan mo yung QR code. Then, kasama rin po sa aming technical services yung special examination or biological monitoring of heavy metals and organic solvents. So, meron din po mga kumpanya sa amin na nagpapa-measure sa kanilang posibleng mga na-expose na workers, yung mga tinatawag na lead in blood. So, kasama po yun sa mga technical services na ginagawa namin. Ngayon, babalikan ko lang ng konti yung personal protective equipment. Ngayon, to inform the public, ang ginagawa po namin, yung mga manufacturers, dealers, distributors at suppliers ng personal protective equipment na nagpa-test sa amin at pumasa ang samples, ina-upload po namin sa aming website yung detalye. Kaya it could serve as guide sa isang individual. Halimbawa, bibili siya ng safety shoes. Pwede niya tignan yung aming website para malaman sino ba yung mga supplier o dealer o distributor na mag-test. Pwede niya pong kontakin yon at pwedeng doon mismo siya bumili ng personal protective equipment. So, ilan lang po yan doon sa aming technical services na ginagawa namin para paigtingin o palakasin ang aspeto po ng prevention. Wow, okay. Kaganda naman ito. Sige. Ayan. Sayang at kapos tayo sa oras, Attorney Dot. Ano po? Marami pa tayong gusto itanong kay Engineer. This is a very important issue na dapat natin ma-dissect ng gusto kasi ang makikinabang dito, both the workers and the employer. Kasi once na nasadlak sa isang matinding aksidente yung empleyado mo, ay magkakaroon ka ng problema sa pera. Dahil malaking gastusin yan mula dun sa employer and at the same time dun din sa pamilya, Attorney Dot. Kawing-kawing na problema yan. Kaya importante ang prevention, Attorney Dot. Yes, Attorney, meron kang gustong ihapon? Yes.
Yes, Miss Annie, kasi very important po itong question na nasa mind ko, no? Before I give to you, I know we don't have time anymore, but engineer, ano po ba ang batas? Ano po ba ang rule? Kung may nakikinig po sa atin ng mga may-ari ng kumpanya, mga opisina, ano po ang sinasabi nila regarding having safety nets? Go ahead po. Well, unang-una po, sa pangkalahatan, meron po tayong batas na yung Occupational Safety Net Law, yung RA 11058. At ang sinasabi dito ay dapat lahat po ng lugar ng paggawa, regardless of size, regardless of the nature of hazards, ay dapat mag-comply. At dapat po, meron silang tinatawag na Occupational Safety Net Program na kailangan nilang isubmit sa Department of Labor and Employment. At bukod pa doon, meron po, as a way of monitoring ng DOLE, na ligtas at malusog ang lugar ng paggawa, mandatory rin po yung pag-submit ng mga safety and health reports, yung work accident illness report, annual exposure data report, annual medical report, minutes of safety and health committee meeting, at report of safety organization. So sa batas po, sa regulasyon, dapat meron pong safety committee ang isang lugar ng paggawa, at yung pong safety committee na yon, yung po ang magde-develop ng programa at magmo-monitor na siguraduhin epektibo ang programa at walang sino man sa mga manggagawa ang pwedeng maaksidente o magkasakit sa lugar ng paggawa. So yan po yung mga safety nets na natin na dapat in existence sa isang lugar ng paggawa. Okay. Engineer, tapusin po natin ito na gusto ko pong malaman, kasama po dyan ang eskwelahan, ang UNTV, ang mga law office, or is it just mga factories and ano pa ba yung construction work? Talaga po bang lahat? Like 100%? Go ahead po. Lahat po. Yes po, attorney, lahat po. 100%. Yes. Wala pong in-exclude. Yes. Simply stated, the answer is yes. Okay. Thank you very much po, and very, very helpful po yan sa lahat po ng nanonood po sa atin na merong mga kumpanya, take note, no exception. Miss Annie? Opo, ayan. Sa lahat ng mga kumpanya, hindi po pwede kayo ma-exempt. Ayan. So, nakakatuwa naman dahil doon sa mga kumpanya, hindi naman makakapag-comply. Kung kayo po ay 1 to 9 lang, ang tawag doon, micro, ay pwede naman kayong humingi ng tulong kasi bibigyan kayo ng libreng training. Dapat sa isang workplace, mayroon po kayong safety officer, may first aider. Violation po yan kapag kawala. Marami pa tayong pwedeng pag-usapan yun sa mga violations at mga non-compliant na mga kumpanya once na kayo po ay mabisita. Ano kaya yung gagawin, ha? Sa mga susunod na araw, ay pwede natin pag-usapan muli ito, mga kasambahay, with Engineer Batino. At this point po, sige, bibigyan namin kayo ng pagkakataon na kung mayroon kayong mga announcements, mga reminders, please go ahead. Nasa inyo po pagkakataon. Yes po, maraming salamat po, Ma'am Annie, of course, attorney. Maraming salamat sa pagkakataon na kahit paano kami ay nakapagbigay na impormasyon sa ating publiko, sa mga nakikinig at nanonood sa inyong programa. Ngayon, kukunin ko na rin po ang pagkakataon na ito para i-invite lahat. Sa Lunes po, World Day for Safety and Health Celebration. Dito po gagawin sa Occupational Safety and Health Center. Ngayon, hindi po lahat makakapunta. Of course, kaya ito po ilalagay sa FB Live ng DOLE, ng Occupational Safety and Health Center at iba pang tanggapan ng gobyerno. So, tulong-tulong po tayo na paigtingin at siguraduhin na sa araw-araw ligtas at malusog ang bawat manggagawang Pilipino. Yun lang po at magandang hapon po sa inyong lahat. Ayan. Nakalimutan mo, Engineer. Naku, napakaganda. Nakalimutan niya na that day, ang radio mobile booth ay naririyan sa Attorney Dot. Oo nga. Hataw Balita. Ayun. Thank you for that. Very good. Mama, maaga mo nga akong gigisingin sa Lunes nga pala. Maaga nga pala yung maaga. Opo. Okay. Sige po. Salamat sa Diyos, Okay, so, Engineer. yes. Napakaganda po ng Thank closing you. remark po. Opo, napakaganda ng closing remark ni Engineer Batino. Let's all make sure po that our employees are healthy and safety. Okay, so ayan, yan po ang pabaon po sa atin ni Engineer Jose Maria S. Batino, the Executive Director of the Occupational Safety and Health Center or
OSHC. Of course, Miss Annie, ang ating guest coordinator. Napapasalamatan po natin walang iba kundi si Miss Josa Ibanez. Thank you, Miss Josa.